Pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Isang buhay na patotoo ni Emmanuel Aini. Kabanata 1, ang aking pagtakas patungo sa bagong buhay. Sanay ng isang bata sa landas na dapat niyang tahakin. Pagkapag matanda na siya, hindi na siya lalayo mula rito. Mga Kawikaan 22:6. Ito ay isang kapahayagan ng gawa ng Diyos, makapangyarihan, kamangha-mangha at mahiwaga, bilang pagsunod sa utos ni Kristo. Sa akin nagsasabing, humayo ka at magpatotoo kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Kalimitan ang sinuman ay mag-iisip na ang kasawi ang palad ay isang gawa ng kapalaran at wala tayong magagawa na baguhin ang mga kaganapan ng ating mga buhay. Sa isang banda, ito ay totoo. Sa kalagayan ng isang anak ng Diyos, ang kanyang buhay ay naitakda o planado na. Kawikaan 16:9. Sa mangyari man o hindi ang plano, nakadepende sa ilang bilang ng mga kadahilanan o sanhi. Ang pagiging malapit ng isang tao sa Diyos, ang kanyang pananaw tungkol sa ganap na layunin ng buhay, at ang panlipo ng espiritual na kalagayan na masusumpungan niya ang kanyang sarili. Ang landas ng iyong buhay ay hinamon sa pamamagitan ng ilang panlabas na sanhi. Ang panganib ay nakarating kapag ginawa mong ibigay ang iyong pagpapasya sa alinman, para sa kabutihan o sa kasamaan. Maaari kang magmahal, mamuhi, maaari mong hilingin na maunawaan o di maunawaan. Ang pagnanasang sumunod sa ang pinakadakilang kapangyarihan ng isang bagong panganak na Kristiyano. Habang ang pagsasanay, sumuway ay ang kasisirang kapangyarihan ng isang makasalanan. Ang isang bata na pinabayaan mag-isa sa mundo ay kontrolado ng isa o dalawang kapangyarihan. Mabuti o masama, tama o mali, Diyos o ang dyablo. Ang bawat isa ay nahahamon ng dalawang kapangyarihan ito ng buhay. Ang bawat isa ay dapat pumili kung anong buhay ang kanyang ipapamuhay. At ako ay sumasampalataya na ito ang sinasabi ng Biblia. Sanay ng isang bata sa landas na dapat niyang tahakin, at kapag matanda na siya, hindi na siya lalayo mula rito. Ikaw ay sasang-ayon na ang pinakamamahal at pinakamalaki na tao sa puso ng sinumang bata ay ang kanyang ina o nanay. Ang isang ulila ay isang kapuspalad na bata na higit na hayag sa mga atake ng dyablo, kumpara sa mga batang mayroong mga magulang. Ang isang ina ay isang tagapag-ingat ng katawan at kaluluwa, subalit ito ay nagiging dobleng trahedya kapag ang parehong magulang ay nawala, at higit pa sa higit na mahiwagang mga kaganapan. Ang aking kwento ay nagsimula 22 taon nang nakalipas sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay Ameri, Erijibu Oso, Etem sa Bende Local Government Authority, Imo State. Ang aking mga magulang ay hindi napapabilang sa mayayaman, subalit ang aking ama ay mapalad na nakamana ng 42 hektarya lupa mula sa aking lolo. Ang aking ama ay lubos na kinaiingitan ng kanyang lalayong kamag-anak at palalapit na kamag-anak sa kadahilan ng hindi ko alam. Marahil ay dahil sa kanyang minanang malawak na lupain. Kami ay isang masayang pamilya. Ang aking mga magulang, taglay kaming 4. Love, Margaret, Emmanuel, at Chinere. Matapos magkaroon ng unang 2 anak na babae, ang aking mga magulang ay nag-antay ng 14 na taon bago ako kamtan, ang tanging anak na lalaki. At di nagluwat, ang aking nakababatang kapatid na babae, Chinere, nagdulot ito ng tunay na kaligayahan sa aming pamilya. Subalit ang kaligayahang ito
ay panandalian lamang nang maganap ang unang trahedya. Ang aking mapagmahal at mapag-arugang ina ay namatay. Siya ay sinasabing namatay dahil sa kulam. At pagkatapos ng 4 na taon, ang aking ama ay namatay. Muli, dahil sa sinabing gawa ng juju. Kasangkot laban sa kanya. 2 taon makalipas ang pagkamatay ng aking mga magulang, ang aking pinakamatandang kapatid, Lab, ay misteryosong nawala. At si Margaret, ang ikalawang anak na babae ng aking mga magulang, ay nasiraan ng mait. Ito ay isang tanikala ng mga trahedya sa buhay ng isang simple at masaya sanang pamilya. Ang aking nakababatang kapatid na babae, Chinyear, at ako ay pinadala sa aking mga lola at lola. Doon nakatapos ako ng aking pag-aaral sa elementarya at pagkatapos ay natanggap sa Item High School. Ako ay nakaabot hanggang class 3 at huminto na sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng salaping pambayad. Pagkatapos nito, ang aking mga lolo at lola ay namatay din. Pagkatapos ng lahat ng mga seremonya sa libing, isang hindi ko kilalang kamag-anak ang kumuha sa akin. Nakababatang kapatid na babae, Chinyear. At hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko alam ang kanyang kamagayan. Ako ay sapalitang bumalik sa bahay ng aking ama sa pamamagitan ng mabigat na pagpaparusa. At doon, namuhay mag-isa sa gulang ng 13 anyos. Paano mabubuhay ang isang 13 taon gulang na bata sa gitna ng mga kaaway na kanyang ama at naging mga kaaway ko na rin? Labis ako natatakot. Ang mga nangyaring ito ay tila nagdala sa akin sa katapusan ng maayos na pamumuhay. Mayroong umang nagmamalasakit sa akin. Meron bang sino man na nag-aalala tungkol sa isang malit na batang kapuspalad? Isang araw nakita ko ang isang kaibigan na kilala ko noon. Kilala ko noon pang elementary. Ang pangalan, Chinidum Emoki. Mahal ako ni Chinidum dahil napag-alaman niya ang lahat na nangyari sa akin. Dinala ako sa kanyang mga magulang na ako naman ay tinanggap kaagad at ibinilang na pangalawang anak na lalaki. Bumalik muli sa normal ang aking buhay. Ako ay talagang asikaso. Muli ako nagalak pagkatapos na malaman ko na ang Diyos ay dinadasala ng aking ina nang siya ay nabubuhay pa ay buhay dahil naglaan siya ng bago kong mga magulang. Kaya naisip ko ito sa aking isipan. Masaya ako sa kabutihang ito sa loob ng 2 taon at pagkatapos ang Diablo ay sumalakay muli. Si Chinidum at ang kanyang mga magulang ay naglalakbay patungo. Umuhaya na ang kanyang sasakyan ay bumungga sa isang truck. Si Chinidum at ang kanyang mga magulang ay patay agad sa lugar na iyon. Nang marinig ko ang balita, ako ay hinimatay. Ang aking kalungkutan ay hindi masusukat. Nagwak mabuhay matapos ang seremonya ng libing sa pamamagitan ng pagdadala ng mantika at panggagatong at sa pagiging utusan sa dugo ng mga ito. Ako ay bumalik sa bahay ng aking ama at nang ginawa ang aking gawain upang makakain. Nagpatuloy ako sa paggawa ng ilang gawain pambukid. Sa hardin, gumagawa palaisdaan kasama ang matatandang hanggang sa ilang araw. Isang lalaki mula sa aking lugar na tinitirahan umupa sa akin upang gumawa ng kanyang bukid hanggang 50 kay. Sa bukid, piniraan niya ako sa sunod-sunod ng mga tanong. Una, sinabi niya sa akin,
na ituro ko ang lupain ng aking ama. Pangalawa, pagkatiwala ko sa isang tao ang mga lupang ito, kapalit ng kamag-anak. Ako ay tumutol sa lahat ng mga sinabi niya at siya ay nagalit. Sumumpa siya na papatayin niya ako sa gubat. Ako ay biglang natakot, tumakbo at sumigaw ng tulong. Ang masaklap, dahil ang lugar ay nasa gitna ng makapal na gubat, walang dumating upang tumulong maliban sa Diyos. Tinugis niya ako ng kanyang kutsilyo, subalit biglang mas bata, lubha akong higit na matulin kaysa kanya at nahulog ako sa isang hukay na may lalim na 1.82 na metro at ito ay natatakpan ng mga damo. Hinanap niya ako ng maigi at pagkalipas ng ilang sandali ay tumigil siya sa paghahanap. Ako ay gumagapang palabas ng hukay sa pamamagitan ng 100 patungo sa bayan. Ibinalita ko sa mga matatanda sa aming lugar ang nangyari, subalit wala silang ginawang aksyon. Kalimitang sinasapit ng mga ulila. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit sa aking musmus na puso. Walang sino man nagmamahal sa akin. Walang sino man nagmamalasakit. Pinagbubulay ko sa aking isipan bakit may mga tao nagtatangkang ako'y patayin bagaman alam nila na ako'y wala ng mga magulang. Ang buhay ay puno-puno ng kalangkutan. Ngayon, napag-alam ko na ang Diyos. Dahil sa kanya'y nagmamahal, tinigilan ang diablo upang susulang ako'y magpakamatay. Tumungo ako sa simbahan na naging isang ganap na kasapi ng Assemblies of God Church sa aming nayon. Hanggang ngayon, subalit nakalulungkot, walang nagmamalasakit sa akin na alam ng ilang mga miyembro ang nangyari sa akin. Mahalagang malaman na ako ay naging ganap na miyembro o kasapi ng isang simbahan kahit walang pagkakakilala kay Jesucristo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ipinakakmuli. Kung ikaw ay nasa simbahan ni Jesucristo at nasumpungan mo yung sarili sa ganoong sitwasyon o kalagayan na kagaya ko, igibigay mo ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. Ang kasulatan nito sabi, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga kabalisahan at alalahanin, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo at binabantayan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. 1 Peter 5:7. Sa gitna ng lahat ng mga pagdurusa at pagpapasakit na ito ay dumating si Alice. Si Alice ay isang batang kakilala ko noon. Ako'y nasa elementarya pa. Siya ay matanda ng 5 taon sa akin at nagmula sa parehong baryo. Kami ay nasa parehong uri ng pamumuhay. Nauupo sa parehong upuan at naging matalik na magkaibigan. Dahil sa murang pag-iibigan ito, mga kami sa isa't isa na magpapakasal pagkat kami ay matanda na. Kapag kami ay matanda na, katawa-tawa, isang bata na 10 taong gulang noon, walang mga magulang, walang pinag-aralan, walang makain, nangakong papakasalan ng isang babaeng mas matanda ng 5 taon. Di kalaunan umalis si Alice patungong Akore para sa kanyang sekundaryang pag-aaral. At pinadalan ako ng dose-dose ng liham ng pagmamahal. Nang sumunod na magkita kami ni Alice, ako ay 15 taong gulang na. Siya ay 20. Natapos na niya ang sekundaryang pag-aaral at naghanap buhay o nagtatrabaho sa Standard Bank Lagos. Ngayon ay First Bank, kung saan doon nakatira ang kanyang mga magulang. Yamang alam ni Alice ang aking mga kinasapitan sa buhay, sinamantala niya ito. Sinabi niya sa akin na samahan ko siya sa Lagos at ibibigay niya sa akin
ang bilang ng kanyang tirahan kasama ang halagang N50, Nigeria National Currency of Nigeria. Ito ay isang kayamanan para sa isang 15 taong gulang na bata na hindi pa kumikita kailanman ng N2 sa isang araw. Ito ay mana mula sa langit at ang ibig sabihin nito ng lugar ng Lagos ay isang kamanghamanghang lugar na maraming pera at mga mabubuting bagay sa buhay para magsaya ang lahat. Pagkatapos, kinakailangan kong pumunta sa Lagos upang kumita ng sarili kong pera at yumaman din. Sa aking isipan, ang pagpunta sa Lagos ay ang tanging paraan ng aking pagtakas. Pagtakas sa mga kaaway ng aking ama. Pagtakas sa sarili kong mga kaaway. Pagtakas sa gutom. At sa lahat ng aking mga problema. Pagtakas. Pagtakas. Oo, pagtakas mula sa lahat ng masama. Kabanata 2. Ang pagtatalaga. Meron isang daang na tila baga matuwid sa isang tao, sumalit ang tulong ito ay ang mga daan ng kamatayan. Kawikaan 14:12. Subalit ang masama ay tulad ng masalimuot na dagat kapag ito ay hindi mapayapa, na ang kanyang tubig ay naglalapas ng putik at dumi. Wala roon ng kapayapaan, sabi ng Diyos sa mga masasama. Isaiah 57:20-21. At ang buhay sa labas ni Jesucristo ay katulad ng mga inilahad ng mga kasulatang nasa itaas. Umalis ako sa aming nayon, dala ang pera, N50, at ang lugar na tinitirahan ay binigay sa akin ni Alice. Pagtakas, kalayaan, kasiyahan, at ang lahat ng mga bagay na kasama rito. Subalit makikita mo sa bandang huli na ito ay napakalayo sa mga inaakala ko sa aking murang puso. Nang ako ay dumating sa Lagos, ito ay napakaganda sa aking paningin, at ito ay maikukumpara ko sa langit, anuman ang katulad ng langit. Nakita ko ang lahat ng matatayog at magagandang mga gusali, at sa bawat mukha nito nababanaag ang kaligayahan. Akala ko ang mga tao ay tila baga napakaabala sa bawat isa, ay walang pakialam sa isa't isa. Ako ay handang-handa ng sinasabi sa aking sarili, ngayon, alam ko na ako ay malaya. Ako ay dumating sa Akintola Road, Victoria Island, at maiging tinanggap ni Alice at ng kanyang mga magulang. Kilala ako ng kanyang mga magulang at ang aking nakaraan dahil parehas nasa baryo ang aking pinagmulan. Subalit hindi nila alam ang relasyon namin ng kanyang anak. Ipinakilala ako ni Alice sa kanila bilang lalaki na pinili niyang pakasalan. Nagulat ang kanyang mga magulang, subalit matapos ang ilang usapan sa kanya, nagkasundo sa kondisyon na magpapatuloy muna ako sa aking pag-aaral. Tinanggan niya Alice ang kanilang alok at nakiusap na payagan akong makisama sa kanyang sariling silid na inuupahan. Hindi ito matanggap na kanyang mga magulang, subalit siya ay nagpumilit. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa loob ng
4 na araw at dahil sa di maipaliwanag na kadahilanan, sila ay pumayag na ako ay tumirang kasama ni Alice. Si Alice ay isang napakandang babae. Sinabi niya sa akin na siya ay isang empleyado sa Standard Bank at gagawin niya ako mayaman at bibigyan niya sa akin ang lahat kong pangangailangan sa buhay na ito. At sabi, basta tumira ka lang at magpakasaya. Ang una kong pakiramdam tungkol sa Lagos ay tunay na matapos ang lahat. Ilang buwan ang nakalipas, ako ay nasa isang maliit na kubo sa isang maliit na baryo lamang na napapaligiran ng galit, kagutom, pagdurusa. Ngayon narito ako, namumuhay isang napalaking lungsod, sa loob ng isang silid na may kumpletong kagamitan, kasama isang magandang asawa. Nangako ibibigay sa akin ang lahat ng maihahatid ng buhay. Pinaulangan niya ako ng mga regalo, salapi, damit, pag-ibig at iba pa. Hindi ko natanto na ang daigdig ay puno ng ganitong magagandang mga bagay. Ang dyablo ay talagang mapanlinlang. Tunay na sinasabi ng mga kasulatan, ang magnanakaw ay pupunta lamang upang magnakaw, umatay at mangwasak. Tanging ang anak ng tao, Hesus Kristo, ang magbibigay ng buhay at magbibigay nito ng sagana. Juan 10:10. Minamahal na magbabasa, ang dyablo ay walang libreng regalo. Ano man ang ibig niya sa iyo ay isang kapalit ng iyong kaluluwa. Itong kalagayan ng kahalingan ay maigsi lamang sapagkat matapos sa 3 buwan, mga kakaibang mga bagay ang nangyari. Ang mga mahiwagang karanasan. Isang gabi, ako ay bumangon sa hating gabi at nakakita ako ang isang ahas usal sa tabi ko. Nais kong umiyaw, subalit hindi ko nagawa. May mga gabi ako ay gumigising upang makita ang katawan ni Alice na nagkulay tubig tulad ng isang cellophane bag. May mga gabi siya ay naglalaho at nagpapakitang muli. May mga gabing nakarinig ako ng mga kakaibang mga ingay o sayawan sa silid, tanggapan at iba pa. Hindi ko na makayanan ang mga nakakatakot na kaganapang ito, kaya napagsiyahan kong tanungin siya. At ang unang reaksyon ay umaras ng matinding babala. Sinabi niya, huwag mo na ako muling tanungin ng tanong na ito, kung hindi, babalingan kita. Mula noon, ang aking buhay ay nanganganib. Mas pinili ko pa ang mga pagdurusa ko sa baryo kaysa sa akin na mga nasaksihan. Ako'y naging takot sa kanya. 2 araw nakalipas at siya ay dumating na nakangiti, mga regalo, at niyakap niya ako. Sinabi niya kung gaano niya ako kamahal at nagmamalasakit sa akin, at pinalakas niya ang loob ko na huwag matakot, at ipinapangakong ipapaliwanag niya ang mga bagay-bagay sa mundo. Sa susunod, dinala niya ako sa isang bahay, aliwan, at doon pinaalala niya sa ang kanyang pangako na gagawin niya akong mayaman at iba pa. At sinabi sa akin, isang araw malalaman mong lahat ang alam ko. Muli kaming bumalik at nagpatuloy ang aming buhay na normal, kagaya ng dati. Pero sa loob-loob ko, ang aking buhay ay nasa panganib. Subalit, paano kung makakatakas at saan ako tatakas? Importanteng masabi rito na ang mga magulang ni Alice ay walang kaalam-alam na bagaman bata pa ang kanyang anak ay malalim na nakasangkot sa occultismo, gawa ng kadiliman.
at espiritismo, pangkukulam, at tahasan niya akong hinalaan, huwag silang sasabihan kung mahal ko pang aking buhay. Mahal na magbabasa, may isip mo ba ang isang 20 anyos na babae na magagawa ang lahat ng mga bagay na ito? Ang tingin sa kanya ng daigdig sa labas ay isang napakaganda at napakaamang babae. Nagtatrabaho sa isang malaking bangko. Subalit siya ay alagad ng dyablo. Maraming ahali sa mundong ito ngayon na iyong masusumpungan maya-maya sa aklat na ito. Isang nakapangingilabot na pagtuklas. Isang araw, matapos siyang pumasok sa trabaho, nagpasya akong siya sa atin na aming tirahan. Kahit siya ay bata pa, ang aming tirahan ay kumpleto sa kasangkapan. Siya ay mayroong 4 na refrigerator at sa pagkabukas ko sa isa, nakita ko ang mga bungo ng tao. Iba't ibang bahagi ng katawan ng tao mayroong sariwa o tuyo. Sa loob ng pisame ay may kalansay. Sa isang sulok ng isa sa mga silid, nakita ko, natuklasan ko kalaunan bilang isang lihim na silid. Isang banga na puno ng dugo, isang malit na puno ng gitna ng banga, isang kalabasa at isang pulang tela sa gilid nito. Hindi na ako makakapagpatuloy. Ngayon, natanto ko na ako ay isa ng patay na tao dahil sa wala akong masusulingan o mapupuntahan. Ipinaubaya ko na ang buhay ko kung ano man ang dumating, buhay o kamatayan. At itinikom ko ang aking mga labi. Si Alice ay bumalik sa trabaho at paraan na nagtitig niya sa akin. Alam ko, kahit sa opisina pa siya ay alam na niya ang ginawa ko sa loob ng bahay. Pagpasok sa mahiwagang daigdig. Nang sumunod na araw, pinag-usapan niya akong sundin siya sa isang pagpupulong. Isa na akong bihag at wala na akong magawa. Pumunta kami sa isang napakalaking gusali sa labas ng lagos. Sa aming pagdating, ang gusali ay may bulwagan sa ilalim ng lupa. Ako ay sinabihan ni Alice na pumasok ng paatras. Ako ay sumunod at pumasok ng patalikod. Gayun din ang kanyang ginawa. Ang bulwagan ay napakalaki. Nagtataglay ng 500 na batang lalaki at babae. Nakaupong palibbilog at nakaupo sa itaas nila ay isang lalaki na tanging ang ulo lamang ang nakikita. Walang katawan. Siya ang pinuno. Ilan sa mga kabataan ito ay mga mag-aaral o estudyante, mga hindi nakapagtapos, mga nakapagtapos, mga guro at iba pa. Pinundot ni Alice ang isang buton sa dingding at isang upuan ang lumabas mula sa sahig at ako'y naupo at ganoon din ang kanyang ginawa at isa pang upuan ang lumabas para sa kanya at siya ay naupo. Ipinakilala niya ako sa kalupunan bilang isang bagong kasapi at ako ay pinalakpakan at pinangkilik nila. Si Alice ay itinaas ng katungkulan dahil dito. Lahat ng kanilang nag-uusapan sa pagpupulong ay hindi ko maunawaan at sa dulo nito habang kami ay papaalis, ako ay sinabihan na bumalik ng isa sa susunod na araw, sabi ng pinuno. Ito ang aking unang pakikipasalamuha sa mahiwaga o lihim ng daigdig. Nang gabi rin iyon, bandang 2:00 ng umaga, at ito ang kalimitang oras ng mga pagtitipo ng mga mapanganib na lakarin ng mga puwersa ng kadiliman at ng kanilang mga alipores. Ginising ako ni Alice at ipinahayag ang ilang mga bagay sa akin. Sabi niya, hindi ako pangkaraniwang tao. Ako ay kalahating tao at kalahating espiritu. Subalit, lamang espiritu. Ang nakita mo sa aking lihim na silid ay ang mga ginagamit ko sa aking mga pananalangin tuwing umaga upang ang mga espiritu ay gabayan ako sa buong maghapon. Tungkol sa mga kalansay, sasabihin ko sa iyo sa susunod. Wala akong imik. Naglabas siya ng ilang mga libro tungkol sa mga
misteryo ng daigdig upang aking basahin. At sa aking mapanuling isipan, pinili kong basahin ang mga ito. Hindi nagtagal, ako ay naging interesado at pagdakin, nakita niya na ngayon ay talagang interesado. Lingid sa aking kaalaman, ipinadala niya ang aking pangalan sa isang lihim na lapian o samahan sa India. Dahil ako ay sinabihan, nang sumunod na araw ako ay bumalik sa samahan, lapian mag-isa at roon nakasama ko ang ilang ibang mga kasaksi. Kami ay tatatakan. Tinawag kami sa gitna ng bulwagan at ang mga sumusunod na bagay ay iginawad sa amin. Una, isang hinalong sangkap na parang galapong ang ipinahid sa aming mga katawan. Ito ay nagpapasa iyo bilang isang ganap na kasapi o miyembro. Kalawa, isang tungga ng tela, baga, likidong langis ang ibinigay sa amin upang inumin. Ito ang nagpapabilang sa iyo upang maging isang ahente. Pangatlo, isang tela, baga, pulbura na sangkap ang ipinapahid sa aming mga ulo. Ito ay nagpapabilang sa iyo upang pag-aralan ang kanilang mga lihim. Lingid din sa akin. Ang panimulang seremonyang ito ay itinadala sa India at nang sumunod na araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanila. Sa sulat ako ay sinabihan na dagdaan o pahiran ang sulat ng aking sariling dugo at muli itong ibalik sa kanila sa pamamagitan ng paraan na kanilang sinabi. Hindi sa koreo, ginawa ko ito. Mula sa puntong ito, wala nang atrasan. Ang pagtalikod ay nangangahulog ng kamatayan tulad ng lagi nilang pinapaalala at alam ko na wala na akong pag-asa pa. Isang madaling araw, sinabi niya sa akin na mayroong importanteng seremonya na idarao sa bahay. Sa bandang 2:00 ng umaga, naglabas siya ng isang gumagapang na bata, isang babae, buhay. Sa harap ng aking mga mata, ginamit niya alis ang kanyang mga daliri at dinukit palabas ang mga mata ng bata. Ang iyak ng bata ay nagpapagsak sa aking puso. Pagkatapos nito, kinatay niya ng pira-piraso ang bata at ibinuhos pareho ang dugo at laman sa isang bandihado at sinabihan akong kumain. Ako ay tumanggi. Tinitigan niya ako mabuti at ang lumabas sa kanyang mga mata ay hindi kayang ipaliwanag sa sulat. Bago ko malaman ang nangyayari, hindi ko lamang kinakain ang laman, kundi dinidilaan ko na rin ang dugo. Habang ito ay nangyayari, sinabi niya, ito ay isang tipanan sa ating dalawa. Hindi mo ipagsasabi ang anumang bagay na nakita mo na ginagawa ko o anuman tungkol sa akin sa sino mang tao sa mundo. Sa araw na sirain mo ang tipanang ito, ang iyong buhay ay mawawala. Ang ibig sabihin, sa araw na sinira ko ang tipanang ito, ako ay papatayin. Matapos ang insidenteng ito, nagsimula ako magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa aking kalooban. Ako'y nagbago at di ko na mapigilan ang aking sarili. Isang babala. Sa mga nanay, kilala ba ninyo ang inyong mga katulong o kasambahay? Ano ang kanyang pinagmulan? Ikaw ba ay nagsisiyasat na alamin ang tungkol sa kanya bago mo ipagkatiwala ang buhay ng iyong mga anak at iba pa sa kanya? Paano nakuha ni Alice ang bata na kanyang kinatay? Maaari mong itanong, kaya nga mga magulang, alamin ang pinagmulan ng inyong mga katulong.
Nang makita ni Alice na siya nagtatagumpay sa pagkuha sa akin ng maging ganap na kasapi ng espiritismo at matuloy lumago rito, siya ay nakontento at nalaman niya na ang kanyang misyon ay naganap na. Nakakita siya ng isang magandang tirahan para sa akin. Tinulungan niya akong lagyan ng kagamitan at pagkatapos ito ay pinutol ang aming relasyon bilang mag-asawa. Tipanan sa India. Ang lapian o samahan sa Delhi, India ay nagpadala ng ikalawang sulat nagsasabi sa akin na pumunta sa India. Laman din dito ang mga bagay na dapat kong sundin. Kumain ng dumi, kumain ng nabubulok na daga, at makipagtalik sa mga espiritu sa sementero sa gabi. Matapos kong ganapin ang mga nasa itaas, ako ay di na rin dapat makipagtalik sa kanino mang babae sa mundo. Nagpadala ako ng tugon sa kanilang liham na nagsasabi sa kanila na wala akong bisa at hindi ko rin alam kung papaano makakarating sa India. Sa oras na ito, nagsimula akong gumawa ng negosyo. Ako ay isang seryosong taong nagpapalusot, subalit dahil sa mga kapangyarihan sa likod ko, wala ako naging problema sa tao, sa paliparan, sa customs at iba pa. Nagsimula ako magkaroon ng maraming pera, pagkain at mga kagamitan. Hindi na sila sa lahat. Isang araw, isinara ko ang aking tirahan at lumabas sa aking pagbalik. Binuksan ko ang pinto at naroon ang isang lalaki. Nakaupo sa loob. Ako'y natakot. Sabi niya, "Hindi ba ikaw si Emmanuel Amos?" Sabi ko, "Ako nga." Sabi niya, "Ako ay ipinadala upang dalhin kita sa India. Kaya maghanda ka." Ako ay nagpalingalinga. Tumungo at naupo sa tabi niya, sa sopa, handa na sa susunod na utos. Subalit tulad ng kidlat, hinipo niya ako at kami ay nawala. Ang sumunod na lugar na nakita ko ang aking sarili ay isang malaking pagtitipon sa bulwagan sa Delhi, India. Kagaya isang malaking kalipunan na nooy nakaupo na at nag-aantay upang batiin kami. Nilabas nila ang mga sipi o folder na kung saan ang aking pangalan ay nakasulat. Nakasulat na at sinabihan akong pirmahan sa tabi nito. Ginawa ko. Isang bandihado naglalaman ng mga laman ng tao. Putol-putol ng pira-piraso kasama ang isang planggana ng dugo. Ang inilabas, isang walang laman na pitsil ang ibinigay sa bawat tao. Pagkatapos, isang lalaki na walang ulo ang nagpalibot-libot, nagbubuhos ng dugo at laman sa mga pitsil. Iba't ibang uri ng mga kandila at insenso ang sinindihan din. Ang walang ulong lalaki ay nagsabi ng ilang orasyon at ang bawat isa ay ininom ang dugo at kinain ang laman at ang pagpupulong ay natapos na. Ang mga pagtatalaga sa India. Ngayon ang panahon ng aking pagsubok ay dumating. Ako ay sinubo sa isang lambak na may 200 metro ang lalim. Sa loob nito ay may mga lamang mapanganib na reptilia at mababangis na halimaw. Sila ay para pahirapan ako. Hindi ako dapat sumigaw, kundi
Babagsak ako sa pagsubok at ang kahinatnan ay kamatayan. Matapos ang 7 araw ng pagdurusa, ako ay inilabas at ipinadala sa isang lugar na kung tawagin ay India Jungle. Sa kagubatan na ito, nakita kong iba't ibang uri ng mga malademonyong ibon. Malademonyo dahil ang ilan ay may mukha tulad ng mga aso, ang ilan ay tulad ng mga pusa at iba pa. Gayunman, may mga pakpak. Sa loob ng kagubatang ito ay may isang kuweba, at ang kuwebang ito ay nabubuksan lamang ng mga malademonyong mga ibon. Binuksan nila ang kuweba at ako ay pumasok sa loob. Ang mga bagay na nakita ko ay mahirap ipaliwanag. Mayroon doong mga nakakakilabot na mga nilalang. Ang ilan ay mukhang mga tao, subalit may mga buntot at walang mga muka, at iba pa. Ito ay isa pang lugar ng pagpapahirap. Ang pagpapahirap doon ay higit na maisa sa larawan na tulad ng kalahating impyerno. Ako ay naroon sa ganoong kalagayan sa loob ng 7 araw at inilabas. Pagkatapos ako ay ipinadala sa isang napakalaking aklatan na naglalaman ng malalaking bulto ng mga mahihiwagang aklat upang pag-aralan. Ako ay dumampot ng 2, di kalaunan. Abisina, ang ibig sabihin ay pagkawasak. At ang asina, na ang ibig sabihin ay nagbibigay buhay o kagalingan. Maya-maya, ako ay binigyan pa ng marami pang aklat. Ako ay binili na gumawa ng isang lihim sa silid. Pagdating ko sa Nigeria, na may mga laman ng mga sumusunod na bagay. Isang katutubong banga na may lamang dugo ng tao. Isang buhay na puno sa loob. Isang bungo ng tao. Mga pakpak ng buwetere. Balat ng mailap na hayop. Balat ng sawa. At isang malaki at makinang laterites sa tabi ng banga. Ang dugo sa loob ng banga ay iinumin tuwing umaga na may kasamang orasyon. Ako rin ay binibili na huwag nang kakain ng anumang pagkain na niluto ng mga tao. Subalit ako ay pakakainin sa paraang supernatural. Taglay ang lahat ng mga pili na ito. Ako ay bumalik sa Nigeria tulad ng paraan na aking pagpunta at ginanap ang lahat. Balik sa tahanan sa Nigeria. Ako ngayon ay naging kabahagi na at sangkap ng daigdig ng espiritu at maari nang makapaglakbay sa anumang bahagi ng mundo. Ayon sa mga aklat na aking dinala, ang mga espiritong nilalang ay namumuhay sa kalawakan. Marahil itataas nila ang aking mga kapangyarihan, kaya pinagpasayahan kong subukan. Ako ay lumabas ng aking bahay, gumawa ng ilang mga orasyon, at tinawag ang buhawi at nawala. Nasumpungan ko ang aking sarili sa kalawakan at nakita ang espiritong nilalang na ito. Ano ang kailangan mo? Ang tanong nila. Sabi ko, na kailangan ko ng mga kapangyarihan. Ako ay muling bumalik sa mundo matapos ang 2 linggo. Taglay ang mga kapangyarihan galing sa kanila. Tulad ng sinabi ko nung una, hindi ko na kayo kontrolin ang aking sarili. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili. Sa kabila ng lahat ng mga kapangyarihan ito na aking tinanggap, kinakailangan ko pa rin ng marami pang kapangyarihan. Pinagpaksihan ko na tubungo sa ilan sa daigdig upang mapatunayan ang nakasulat sa mga aklat na ibinigay sa akin. Isang araw ako ay nagtungo sa isang kubling lugar sa mga halamanan.
Gumawa ng ilang mga orasyon at sinabi sa mga aklat at inutusan ko na bumuka ang lupa. Bumuka ang lupa at pagdakay gumapang palabas ang mga demonyo. Ako yung papaloob at tumungo sa ilalim ng lupa. Taglinto ang ganap na kadiliman na maihahan tulad sa kadiliman sa isa sa mga sumpa sa nangyari sa Ehipto na naitala sa Biblia. Nakita ko ang maraming bagay na mahirap maipaliwanag. Nakakita ako ng mga taong nakatinikala, taong ginagamit upang gumawa ng salapi. Ang kanilang mga tungkulin ay maghanap buhay araw at gabi upang tustusan ng salapi ang kanilang mga bihag. Nakakita ako ng ilang mga taong matataas ang kalagayan sa lipunan, nakasapi ng pumunta roon upang mag-alay ng mga handog at muling babalik sa mundo na tuglay ang ilang regalo na ibinigay sa kanila ng mga espiritu na namamahala sa lugar. Nakita ko ang ilang mga namumuno sa simbahan na naparito para makakuha ng mga kapangyarihan na makapagsalita ng isang bagay na katanggap-tanggap na walang tututol sa simbahan. Natili ako sa loob ng 2 linggo at muling bumalik matapos kong matanggap ang mas maraming kapangyarihan. Ang tingin ng mga tao sa akin ay bata at mukhang inosente, subalit hindi nila alam na ako ay mapanganib. Mayroong mga taong tulad noon sa paligid, yun lamang na kay Kristo Jesus ang ligtas sa tunay na pagkahulugan ng kaligtasan. Tipanan sa reyna ng dalampasigan. Isang gabi, nagbagsiya ako maglakad-lakad sa Ibuti Meta Bus Stop. Nakita ko isang batang babae na napakaganda, naghahantay. Wala akong sinabing anuman sa kanya. Nang sumunod na araw, sa aking pagdaan, tinawag niya ako. Ako ay huminto at ipinakilala ko ang aking sarili sa kanya bilang Emmanuel Amos, subalit hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili sa akin. Tinanong ko ang kanyang pangalan at tirahan, subalit tumawa lang siya. Tinanong niya ang akin, sinabi ko lamang ang kalye. Nang ako ay papaalis na, sinabi niya sa dadalawin niya ako isang araw. Sa aking isipan, sinabi ko, iyon ay napaka-imposible. Hindi ko ibinigay sa kanya ang numero ng aking bahay. Papaano siya rito makakarating? Subalit totoo sa kanyang mga sinabi. Nakarinig ako ng isang katok sa aking pintuan. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang aming pag-uusap sa himpilan ng bus, narito siya, isang mahiwagang dalaga. Binati ko siya. Sa aking isipan, nagtataka ako, sino kaya itong magandang dalagang ito? At hindi niya alam na naglalakad siya sa isang mapanganib na lupa. Inasikaso ko siya at siya ay muling umalis na rin. Matapos ang unang pagdalaw, naging madalas ang kanyang pagdalaw kahit wala kaming relasyon. Napansin ko na sa kanyang pagdalaw parehas ang oras at hindi siya dumarating ng maaga o huli kahit 1 minuto man lamang. Sa ilan sa kanyang mga pagdalaw, dinadala ko siya sa Lagos, Bar Beach, o kaya sa Paramount Hotel o Ambassador's Hostel, etc. Sa lahat ng mga bagay na ito, hindi pa rin niya sinasabi ang kanyang pangalan sa akin. Nagpasya akong hindi mag-alala, yamang nalalaman ko na hindi naman lalawig ang aming relasyon maliban doon. Ako ay sinabihan na huwag gagalaw ng babae. Biglang-bigla niya akong kanyang pagdalaw sa gabi. Isa sa kanyang mga pagdalaw, sinabi niya sa akin, ngayon, napapanahon na ako naman ang dalawin mo. Nanatili kami magkasama ng gabing iyon hanggang 8:00 ng umaga. Nang sumunod na araw at umalis kami. Sumakay kami dalawa sa bus at sinabi niya sa tsuper na huminto sa Bar Beach.
o inuman sa tabing dagat. At sa aming paghinto, tinanong ko siya, "Saan tayo pupunta?" Sabi niya, "Huwag ka mag-alala, malalaman mo kung saan ang bahay ko." Dinala niya ako sa isang sulok ng bar beach, gumamit ng tela, tila baga isang sinturon na tinalian kaming dalawa at pagdakay isang kapangyarihan mula sa likod ang nagtulak sa amin patungo sa ilalim ng dagat. Nagpasimula kaming lumipad sa ibabaw ng tubig at diretso sa karagatan. Minamahal kong magbabasa. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa aking pisikal o panlabas na kaanyuan. At sa isang punto, kami ay lumubog sa sahig ng dagat at sa aking pagkagulat nakita ko ang aming sarili naglalakad sa isang pangmatulin na lansangan o expressway. Dumako kami sa isang lungsod na may taglay na napakaraming tao na lahat ay abala. Ang daigdig ng espiritu. Nakita ko ang mga paggawaan ng gamot, tulad ng science lab, nagdedesenyong laboratorio at isang sinihan. At sa likod ng lungsod, nakita ko ang bata at magagandang mga babae at guwapong mga batang lalaki. Walang matandang tao. Ipinakilala niya ako sa kanila at ako ay pinapasok. Dinala niya ako sa mga lugar tulad ng silid ng kadiliman, silid ng patuyuan at silid ng pag-iempake. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang pangunahing pabrika at bodega. At pagkatapos, dumating kami sa kanyang pribadong mansyon. Doon niya ako pinaupo at sinabi sa akin, "Ako ang reyna ng dalampasigan at may masidhing pagnanasa na gumawang kasama ka. Ako'y nangangakong bibigyan ka ng kayamanan at ang lahat pa ng mga bagay na kasama nito, pag-iingat at lahat pa ng kasama nito, buhay at isang anghel na maggagabay sa iyo." Pumundit siya ng isang buton at isang bandihado ng karne o laman ng tao, pira-piraso. Ang laman nito at sabay kaming kumain. Inutusan niya ang isang malaking ahas na lumabas sa isang at sinabi niya sa akin na lulunin ko ito. Hindi ko kaya. Nagpumulit siya, subalit hindi ko kaya. Paano ko malulunon ng isang buhay na sawa? Ginamit na niya ngayon ang kanyang mga kapangyarihan at nalulun ko ito. Ito ay 3 tipanan, ang laman ng tao at dugo, ang sawa at ang demonyong anghel ay laging naroon upang siguraduhin na walang lihim ang nahahayag. Subalit, ang anghel ay ibinigyan ng kapangyarihan upang ako ay disiplinahin. Kung ako ay naliligaw at upang ako ay dalhan ng pagkain mula sa dagat, anong omang oras na ako ay narito sa mundo. Nangako ako na lagi ko siyang susundin. Matapos ang pangakong ito, dinala niya ako sa iba pang bahagi ng karagatan. Sa oras na ito ay isang isla. Mayroon doong mga puno at bawat isa sa mga punong ito ay may kanya-kanyang katungkulan. Puno para panglason, puno para pangpatay, puno para pangkulam, at ang puno para sa kagalingan. Binigyan niya ako ng mga kapangyarihan na magbago sa lahat ng uri ng mga hayop na pandagat, gaya ng hippopotamus, sawa at buwaya,
at pagkatapos siya ay nawala. Nanatili ako sa ilalim ng dagat sa loob ng 1 linggo at sa pamamagitan ng isang kaparaanan o isang buhaya binanggit sa itaas, ako ay bumalik sa daigdig. Ang laboratorio sa ilalim ng daigdig. Nanatili ako sa lago sa loob ng 1 linggo at muling bumalik sa dagat. Sa pagkakataong ito, ay 2 buwan ako ay pumasok sa laboratorio na pangsiyensya upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita ko ang mga doktor sa pag-iisip at ang mga siyentipiko, lahat ay gumagawa ng dibdiban. Ang gawa ng mga siyentipong ito ay magdisenyo ng magagandang mga bagay tulad ng mamahaling sasakyan, etc., makabagong mga sandata, at upang tuklasin ang hiwaga ng mundong ito. Kung maaring malaman ang haligi ng mundo ay makakamtan nila. Subalit salamat sa Diyos, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ako ay nagtungo sa loob ng silid ng pagdidisenyo at doon ay nakita ko ang mga maraming halimbawa ng tela, mga pabango at iba't ibang uri ng cosmetic o pampaganda. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ayon kay Lucifer ay upang magulo o mawala ang intensyon ng tao mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakita ko rin ang iba't ibang uri ng disenyo ng mga electronics, computer at mga alarma. Meron doon din isang TV kung saan mula roon nalalaman nila kung sino-sino ang mga born-again Christians sa mundo. Doon makikita mo at mapagkakakilanlan ang mga dumadalo lamang sa simbahan at sila na talagang tunay na mga Kristiyano. Pagkatapos ako'y nagtungo mula sa laboratorio patungo sa madilim na silid at silid na patuyuan. Sa madilim na silid ay ang lugar na kung saan pinapatay nila ang mga suwail na kasapit. Pinapatay nila sa pamamagitan muna ng pag-aalis ng dugo at pagkatapos ay pinapadala ang tao sa silid ng makina na kung saan siya ay gigilingin hanggang maging pulbos at pagkatapos ipapadala ang alikabok o pulbos sa silid ng sakuhan na kung saan sila ay isasako at itatabi para kuhain ng mga albularyo para sa kanilang mga agimat. Mayroon pang maraming mga bagay na lubhang mahirap ipaliwanag sa sulat. Sa kabila ng lahat ng mga kapangyarihang taglay ko, hindi pa rin ako karapat-dapat na humarap kay Lucifer. Subalit, karapat-dapat lamang na kanyang ahente o alagad. Sa kabila ng lahat ng ako'y nakontento na rin ako ngayon ay may mga kapangyarihan at kayang harapin. Labanat ko sa akin ang mga bagay sa aking kagustuhan. Meron pa kayang ibang kapangyarihan sa iba ang aking kinatha sa aking isipan? Kabanata 3. Ang masamang paghahari. Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw at pamatay at magwasak. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at upang sila ay magkaroon ito ng sagana. Juan 10:10. Sa aking pagbalik sa Lagos, nagpatuloy ako sa aking negosyo. At pagkatapos ng 2 linggo ako ay muling bumalik sa dagat. Ang reyna ng dalampasigan o Pangpang ay binigyan ako na tinatawag niyang kanyang unang takda. Dapat akong magtungo sa aking baryo at patayin ang aking tiyuhin.
Isang tanyag na makapangyarihang albularyo na responsable ayon sa kanya sa kamatayan ng aking mga magulang. Ako ay sumunod at tumayo, subalit hindi pa ako nakapapatay kailanman. Wala akong lakas ng loob na patayin siya. Kaya winasa ko na lang ang kanyang mga gamot at ginawa siyang walang kapangyarihan. Ang dulot ng ganitong pangyayari, nawala ang lahat ng kanyang mga parokyano hanggang sa mga araw na ito. Ako ay bumalik upang magbigay ulat sa aking takda, subalit siya ay nagalit sa akin. Siya ay galit na galit sa akin. Sabi niya na ang kabayaran ng aking pagsuway sa kanyang mga utos ay kamatayan. Subalit dahil sa kanyang pagmamahal sa akin, muli niya akong pababalikin sa aming baryo upang pumatay ng 2 matatanda na kung saan sinabi niya na tumulong upang patayin ang aking mga magulang. Kung ito man ay parusa sa aking pagsuway sa kanya o hindi, ay hindi ko na alam. Ganun pa man, ako ay sumunod at muling bumalik sa aming baryo at nagawang patayin ang mga lalaking ito at pinadala ang kanilang dugo sa kanya. At ang resulta ng mga mahiwagang kaganapan na kanilang kamatayan, ang mga matatanda sa baryo ay nagtungo upang magtanong sa isa pang makapangyarihang albularyo na kalimitan ay nagpapadala ng kidlat upang siyasatin ang pumatay. Sa kasawi ang palad ng mga taong ito, nakaharap ko ang albularyo sa espiritu na kung saan siya ay kumukonsulta sa mga espiritu at binalian siyang huwag magsasalita ng anuman kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Siya ay lumabas at sinabi sa mga matatanda ng baryo na umuwi na at magmakaawa sa isa sa kanilang mga anak na kanyang nasaktan at hindi sinabi ang kanyang pangalan. Ang kidlat na kanyang pinadala ay bumalik at tumama sa kanilang kalagitnaan, pumatay ng ilan at iniwang sugatan ang marami. Matapos ang unang gawain ito, ang mga kapangyarihan sa akin ay nagpasimulang lumabas sa akin. Ginawa kong kupi ang anyo ng isang babae dahil sa pag-iwas niya makipagkaibigan sa akin at iba pa. Ang aking pakipagharap kay Satanas. Di naglaon, ako ay bumalik sa Lagos. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Nina ay dumating sa akin. Ang mga magulang ni Nina ay mula sa Anambra State. Siya ay napakagandang babae, subalit kalangitang namumuhay sa karagatan, sa ilalim ng dagat na espiritual na daigdig. Siya ay isang masugid na alagad ng reyna ng Pangpang at napakasama. Kinamumuan niya ng lubos ang mga Kristiyano sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at handang gawin lahat upang labanan ang Kristyanismo. Una kasi siyang nakatagpo sa isang dalaw ko sa dagat. Si Nina ay dumating dahil sa isang utos mula sa reyna ng Pangpang. Umalis agad kami at sa pagsapit doon, nagpaalam ako ang aming pagpupulong kay Lucifer, si Satanas. Sa pulong na ito, binigyan kami ng mga sumusunod na utos: labanan ang mga mananampalataya at huwag ang hindi mananampalataya, sapagkat ang mga di mananampalataya ay sa kanya ng pag-aari. Nang sabihin niya ito, isa sa amin ay nagtanong, bakit? Sinabi niya na ang dahilan ng pinalalaya siya ng Diyos. Paalis siya sa lugar na iyon. Ayaw niyang sabihin ang salitang langit.
At sa buong panahon ng aming mga pagpupulong sa Kanya, hindi niya binanggit ang salitang langit, kundi lagi niya ginagamit ang salitang lugar na iyon dahil sa kapalaluan. At kaya nga ayaw niyang sino mang Kristiyano ang makarating doon sa langit. Sinabi na rin sa amin na huwag labanan ang mga bulaan o hipokrito. Sila ay kagaya ko, sabi niya. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati at sabi, dapat lang nating labanan ang mga tunay na Kristiyano na ang kanyang oras ay malapit na. Kaya nga dapat tayong lumaban di tulad ng dati at siguraduhin na walang makapapasok sa lugar na iyon. Kaya isa sa amin na nagsabi sa kanya, narinig namin na nagsugo ang Diyos ng isang tao upang iligtas ang sangkatauhan pabalik sa Diyos. Nagtanong ngayon si Satanas, sino yun? Isang kasapi ang sumagot, Jesus. At sa aming laking gulat, si Lucifer ay nahulog mula sa kanyang inuupuan. Sinagawan niya ang tao at binalaan siyang huwag na muling babanggitin ang pangalang iyon sa anumang pagpupulong namin kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Totoo na sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay luluhod. Pilipos 2:10. Kasama si Satanas. Matapos ang insidenteng ito, pinalakas niya ang aming loob at sinabi sa amin na huwag intindihin ang mga Kristiyanong ito na siya si Lucifer di kalaunan ay maghahari sa buong mundo at ibibigay sa amin ang kanyang mga alagad, isang mas mainam na lugar upang hindi na kami magdurusa kasama ng iba pa sa mundo at gagawin niya kaming mga tagapamahala. Nagpatuloy siya na yamang ibig ng tao ang mga magagarbo at magagarang mga bagay. Ipagpatuloy niya ang paggawa ng mga bagay na ito at sisiguraduhin ang tao ay wala ng oras para sa kanyang Diyos. At gagamitin niya ang mga sumusunod upang wasakin ang mga mananampalataya. Una, ang salapi. Ikalawa, kayamanan. Ikatlo, babae. At sa dulo ng kanyang talumpati, tinapos niya ang pulong. Ito ang una kong pakikipagpulong kay Satanas. Ilang pang tulad nito ang sumunod habang kami ay papaalis. Ang reyna ng Pampang na ngayon ay nagpakita sa ibang mga anyo ay inimbitahan ako sa kanyang mansyon. Ipinasok niya sa buto ang 2 kong binti, ang mga abo ng tao at iba pang mga bagay. Isang bato, hindi pangkaraniwang bato, sa aking daliri at iba pang bagay sa loob ng buto ng aking kanang kamay. Bawat isa sa mga bagay na ito ay mayroong tungkuling gaganapin. Ang bato sa aking daliri upang malaman ang mga iniisip ng sino man laban sa akin. Ang isa sa aking kanang kamay upang palakasin ako upang mangwasak, at ang ilan sa aking mga binti ay upang ako ay lalo pang tumibay at lalo pang maging mapanganib, at upang ako rin ay pagpalit anyo bilang isang babae, hayop, ibon, pusa at iba pa. Dinala niya ako sa isa sa mga laboratorio at binigyan ako ng telescope, isang TV at isang video. Ang mga bagay na ito ay hindi pangkaraniwan, subalit upang gamitin upang manmanan ang mga born-again Christian at ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Bilang panghuli, binigyan niya ako ng dambing 6 na babae
upang gumawa bilang aking mga alagad. Si Nina ang isa sa kanila. Ako ay bumalik sa Lagos, armado ng mga regalong binanggit sa itaas. Binago bilang alagad ni Satanas. Wala na akong damdaming tao. Walang awa sa aking puso ang nananatili. Nagtungo ako agad sa aking misyon at winasak ang 5 bahay sa isang iglap. Lahat sila ay lumubog sa loob ng lupa kasama ang mga nakatira. Ito ay nangyari sa Lagos noong August 1982. Ang kontratista ang pinanagot dahil sa hindi paglalagay ng isang matibay na pundasyon at nagbayad siya ng mahal dito. Maraming pagkawasak ang nangyayari sa mundo. Sa mundo ngayon ay hindi gawa ng tao. Ang tungkulin ng dyablo ay magnakaw, pumatay at mangwasak. Sinasabi kong muli, si Satanas ay walang libreng regalo. Humayo ako upang lumikha ng mga aksidente sa mga lansangan at iba pa. Isang kaso na nais kong ikwento ay ang tungkol sa isang batang bagong tanggap na humahayo upang magpatotoo tungkol sa kanyang kaligtasan at kalayaan. Nagdudulot siya ng maraming kasakitan sa daigdig ng espiritu dahil sa bagay na ito. Kaya plinano ko ang isang aksidente para sa kanya. Isang araw, naroon siya sa isang mamahaling bus patungong Lagos. Meron siyang isang tipanan na kung saan siya ay magbibigay ng kanyang patotoo. Nang ang bus ay nasa matulin, ipinihit ko ito palabas kalsada at ito ay sumunod at bumangga sa isang puno. Lahat ng pasahero ay namatay, maliban dito sa isang batang bagong tanggap. Ang kanyang pagkatakas ay mahimala dahil lumabas siya sa likuran bahagi ng bus at nagsisigaw, "Ligtas ako! Ligtas ako!" Sinikap naming pigilan siya sa pagpapatotoo, subalit nabigo kami. Sa pamamagitan ng TV, malalaman namin na ang isang tao ay bagong nagsisisi at tutugisin namin siya ng tahasan upang makita namin kung kaya namin siyang patalikurin. Kung sa loob ng 6 na buwan hindi kami nagtatagumpay, pupunta kami sa kanyang negosyo at gagawin namin itong lugi. Kung siya ay isang lingkod ng pamahalaan, sisikli namin siya sa pamamagitan ng kanyang amo o bossing. At kung maaari ay tanggalin siya sa kanyang kalagayan o pwesto. Kung sa lahat ng mga bagay na ito ay ayaw niyang tumalikod sa pananampalataya, doon titigilan na namin siya. Subalit kung siya ay tumalikod, siya ay papatayin upang tiyaking hindi na siya magkakaroon ng ikalawang pagkakataon upang magsisi. Nangwas ako ng mga bahay. Sa kasukdulan, nalubos ang natuwa si Lucifer sa akin at ginawa akong tagapanguna ng mga mangkukulam. 1 buwan matapos akong maging tagapanguna, isang pagpupulong ang pinatawag. Dumalo kami sa pagpupulong na iyon bilang mga ibon, mga pusa at mga ahas. Ang mga nilalang na ito ay ginagamit sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang mag-anyong mga ibon ay nagdudulot na higit na mapanganib ang mga mangkukulam. Ikalawa, ang mag-anyong mga pusa ay nakapagdudulot ng kakayahang abutin ng mga mangkukulam, pareho ang mga espiritu at mga tao. Ang ikatlo, ang mag-anyong mga daga ay nagdudulot sa mga mangkukulam na makapasok sa isang bahay na napakadali pagkatapos sa gabi maging isang anino at pagkatapos bilang tao
at sipsipin ang dugo ng mga biktima. Sa pulong na ito, isa lamang aming agenda, ang mga Kristiyano. Pagkatapos nagtagdanga kami ng isang African wizard, mangkukulam na lalaki, conference sa Benin City noong 1983. Nilathala namin ito sa lahat ng mga pahayagan at lahat ng pampublikong anunsyo. Lahat ng mga pwersa ng kadiliman ay pinagala at kami ay talagang panatag na walang anumang hadlang sa pulong na ito. Sa katunayan, ang lahat ay mabuting na isa plano at walang anumang bagay na papalpak. Subalit, biglang-bigla, ang mga Kristiyano sa Nigeria ay nagdaraos ng mga pananalangin at pagpupuri sa kanilang Diyos, at lahat ng aming mga plano ay nadurog. Hindi lamang aming mga plano ang nadurog, subalit mayroon ding malubhang kaguluhan sa kaharian ng kadiliman. Isa sa mga resulta, ang pulong ng mga mangkukulam na lalaki at babae ay hindi maaaring gawin sa Nigeria. Dapat tandaan ng mga Kristiyano na sa oras na sila ay talagang magsisimulang magpuri sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkakaroon ng kaguluhan at di pagkakaunawaan kapwa sa dagat at sa himpapawid, at ang mga alagad ni Satanas ay mawawala ng lugar na mapagpapahingahan. Ang panalangin ay tulad ng paghagis ng isang bomba sa aming kalagitnaan, at ang bawat isa ay magsisitakas para sa kanyang buhay. Kung mauunawaan lamang ng mga Kristiyano at gagamitin ang kapangyarihan at kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa kanila, sila ang magmamaniobra ng mga kaganapan sa kanilang bansa. Tanging ang mga Kristiyano lamang ang makapagliligtas ng ating bansa. Matapos na mabigo ang pagpupulong na ito, na idinanaos na lamang sa South Africa, ako ay pinatawag muli sa karagatan. Nang ako ay dumating, sinabi sa akin sa pagkakataong ito na gagawin ko ang karagatan na aking tahanan at dadalaw na lamang sa daigdig sa mga mahihirap na operasyon. Ako ay binigyan ng isang bagong takda o assignment, maimbento ng mga agimat para sa mga lokal na albularyo, tagapamahala sa control room, at nakapagpadala ng mga regalo. Halimbawa, pagbubukas ng puting kasuotan ng mga simbahan, bahay panalangnan, pagbubukas ng mga bahay panganakan, pagbubukas ng mga tindahan at gagawin masagana sila, pagbibigay ng mga anak at salapi. Ang mga ito ay isa-isang ipapaliwanag. Una, ang pagbubukas ng puting kasuotan ng mga simbahan o church. Kapag ang isang tao ay lumapit sa amin para sa tulong sa pagpapatayo ng isang bahay panalangin at tulungan siyang gumanap sa panggagamot at iba pa, siya ay bibigyan ng ilang mga kondisyon. A. Siya ay dapat sumang-ayon na magbigay sa amin ng 1 o 2 kaluluwa kada taon. B. Sa isang bahagi ng level o opisina sa simbahan, ang tao ay ihahandog para sa aming kalipunan. C. Walang sino mang kasapi ang pahihintulutang pumasok sa bahay panalangin na nakasapatos. Kapag tinanggap niya ang mga kondisyon na ito, siya ay bibigyan ng isang tulad ng isang puting bato
mga buto ng tao, dugo at mga agimat, lahat sa katutubong palayok. Siya ay atasan na ilibing ang palayok na ito, kasama ang lahat ng nilalaman nito sa harap ng simbahan, at ilibing na may krus sa ibabaw nito. Matapos ang paglilibing, tanging ang krus lamang ang makikita. Siya ay pagbibilinan na gumawa ng isang pool o babaran o itago ang sisidlan na kung saan ang mga espiritu ay patuloy na maglalagay ng espesyal na tubig. Ang tubig na ito ay ang maririnig mong tinatawag nilang banal na tubig. Maraming tao kapag ginuglo ng mga masasamang espiritu ay nagtutungo sa mga propeta o albularyo upang palayasin sila. Ang katotohanan ay dinaragdagan lamang nila ang mas marami pang demonyo sa kanila. Ang isang demonyo ay hindi kayang palayasin ang kapwa-demonyo. Ang gagawin ng propeta o albularyo ay ipapanalangin ang miyembro at pagkatapos ay bigyan siya ng isang pulang tela upang ilagay sa kanyang bahay. At pagkatapos, pagpapayuhan na laging manalangin na may mga kandila at mga insenso. Sa pamamagitan ng itong gawa, ang tao ay nag-iimbita sa amin sa kanyang bahay. Kung minsan, ang miyembro o kasapi ay papayuhan na magdala ng isang kambing at iba pa para sa handog. Ang mga handog na ito ay para sa amin na pumarito at tulungan ang tao. Ang albularyo ay walang kapangyarihang magpagaling. Kalawa, pagbubukas ng mga bahay paanakan. Kung ang isang babae ay magtungo sa amin para sa tulong ng pagbubukas ng isang bahay paanakan at gagawin itong malago, siya ay bibigyan ng ganitong mga kondisyon. Isang buwan ang aming pipiliin na kung saan ang lahat ng mga batang ipapanganak sa bahay paanakan ay mamamatay. Subalit sa ibang mga buwan ang mga bata ay mabubuhay. Kung siya ay sumang-ayon, siya rin ay bibigyan ng isang agimat na makapagpapahatak ng mga tao sa kanyang bahay paanakan. Mayroon ganung mga bahay paanakan sa Onitsha, Lagos at iba pa. Ang mga sapatos ay hindi pinahihintulutan sa mga bahay panganakan. Ang ikatlo, pagbubukas ng mga tindahan ng mamahaling gamit. Kapag ang isang tao ay lumapit sa amin para humingi ng tulong sa ganitong bagay, siya ay bibigyan ng isang singsing na may taglay na kondisyon na walang babae ang dapat humipon ito. Siya rin ay papayag na aming maging miyembro. Kung pumayag siyang ganapin ang mga kondisyong ito, ang kanyang tindahan ay laging puno ng magagara at makabagong materyales mula sa amin. Ika-4, paghahandog ng mga bata. Kung isang baog na babae ay magtungo sa ilang albularyo, matapos niyang sabihin ang kanyang mga kahilingan, siya ay sasabihan na dalhin ang mga sumusunod: isang punting tandang, isang kambing, isang katutubong abo at gamit ng bata. Siya ay sasabihan na umalis, at sa kanyang pagliban, ang albularyo ay magtungo sa amin dala-dala ang mga bagay na ito. Paghahaluin namin ang ilang mga bagay na mahirap ipaliwanag sa salita, at kasama rito ang mga abo ng tao. Gagamitin niya ang agimat na ito upang ipangluto para sa babae at iba pa. Siya ay magiging buntis at manganganak, subalit hindi ito normal na tao. Kung ang bata ay isang babae, siya ay mabubuhay at makapag-aasawa, subalit siya ay mananatiling
buong buhay niya. Kung ang bata ay lalaki, siya ay mabubuhay at magsasanay pa, subalit bigla siyang mamamatay. Hindi sila mabubuhay upang ilibing ang kanilang mga magulang. Nais kong sabihin dito na ang pagkabaog ay kalimitang gawa ng mga demonyo. Makakakita ka ng isang babaeng baog dito sa daigdig, subalit maaari siyang magkaroon ng mga anak sa dagat. Kaya nga binabalaan ko ang mga anak ng Diyos na mag-antay sa Diyos lamang. Siya lamang ang makapagbibigay ng mga tunay na anak. Panglima, pagbibigay ng salapi. Kung isang tao ay lumapit sa amin para sa salapi, siya ay bibigyan ng mga ganitong kondisyon na dapat tupdin. Siya ay atasan na ibigay ang isang bahagi ng kanyang katawan. O kung siya ay may pamilya, siya ay sasabihan na dalhin ang kanyang anak na lalaki. Kung binata, siya ay atasang dalhin ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki o nakababata. Sino man ang kanyang pagpasyahan dalhin, kinakailangan na ito ay nanggagaling sa isang sinapupunan lamang. Isang bagay na dapat banggitin ay, habang pinapatay ang biktima, ang tao na nagdala sa kanya ay bibigyan ng sibat o pana. Ang kanyang relasyon na kamag-anak ay hahayaang dumaan isa-isa sa harap ng salamin. Sa oras na dumaan ang kanyang inihandog, sasabihan siya na sibatin. At kapag ito ay nangyari, ang biktima ay mamamatay kung saan siya naroroon. Maari pang ibang kaparaanan, subalit isa sa mga ginawa ni Satanas ay ganon. Sinusiguro niya na sa ibang mga kaparaanan ang naghahandog ang siyang responsable sa kamatayan ng biktima sa pamamagitan ng pagsibat ng nagbigay sa biktima. Tandaan, ito ang inyong pakatatandaan. Si Satanas ay walang libreng regalo.